Isa lang kasi yung source natin eh, yung galing sa Middle East. Hindi na paghandaan yan. Yan, mag-reflect yan sa ating foreign policy. Kasi if we are only friendly to all, we are not as problematic as today to get other sources of oil from other countries. Sinasabi po ng pamahalaan na wala po raw oil crisis sa ating bansa sa kabila nga ng tensyon sa Middle East. Sa legal ba o policy perspective, paano ho ba niyo dinedefine ang oil crisis? O wala? Simple lang. Hindi naman sila kailangan niya ng genius na to decipher and to understand kung may crisis ba tayo o wala. Tingnan na natin yung presyo sa ating mga current prices ng ating diesel at saka yung fuel. Diyan natin makikita kung may crisis ba o wala. Yung ibig sabihin, reality does not lie. So, parang it's an insult or intelligence kung sabihan tayo na walang crisis sa oil as of this time. That is the biggest lie na ipakita sa atin, sa ating tayong mga Pilipino. Opo. Coming from our leader. Opo. Pero meron ho bang malinaw na legal definition po niyan at meron bang legal basis kung kailan po ito idideklara ng gobyerno? Simple mo lang, wala na kailangan yan ng definition, Jade. Parang 1 plus 1 equals 2 lang yan. Parang basic na masyado yan. Kung wala tayong enough supply ng oil, ngayon, we are not an oil-producing country. So we rely on imports. Kung mahirap yung pag-import ng oil brought about by yung world situation ngayon kasi yung mga oil na source natin ay coming from the Middle East. So talagang nahirapan yung law of supply and demand yan eh. Madaming demand, mahirap ang supply, so talagang may crisis. Opo. Sa ilalim ho ba ng ating batas, ano ho ba yung kapangyarihan ng gobyerno, ng ating pamahalaan kung may ganitong krisis po tayo, oil crisis sa ating bansa? Kung ano ang dapat gawin nila? Yung mga kapangyarihan, yes po. Daming kapangyarihan. Pero ang problema, whatever powers you have, kung yung power mo ay hindi na magagamit dahil yung reality na market forces na ang nagdictate sa atin ngayon, talagang mahirap talaga yan. So, kahit pa saan ka graduate ka pa ng Wharton, Harvard, in a situation like this in our country, talagang there's a problem. At saka, kailangan yan ng magaling na navigator o magaling na pilot. If we are in a plane, if we are in a boat, kailangan na magaling na kapitan. So, hanapan ng solusyon. Kung anong solusyon na kailangan dyan, makakuha tayo ng source of oil. Ang problema ngayon, dahil iisa lang kasi yung source natin eh, yung galing sa Middle East. Hindi na paghandaan yan. Yan, mag-reflect yan sa ating foreign policy. Kasi if we are only friendly to all, we are not as problematic as today to get other sources of oil from other countries. Kasi as of now, sa pagkaalam ko, ang pwedeng makuna ng oil ngayon na malapit sa atin, yung China. Pero paano natin tayo makakuha ng oil sa China nga inaaway natin ang China? So, iyan ang epekto sa ating flawed foreign policy. Kasi kung we followed yung independent foreign policy, friends to all and enemies to none, maka-maneuver tayo. Ngayon, dami man tayong kalaban, yan man ang policy ng ating mga kasalukuyang gobyerno. So, doon tayo
nahihirapan kasi yung source natin ng oil, as I said, coming from the Middle East, dahil sa gira doon, yung sinasarahan yung Strait of Hormuz. So, yun, apektuhan tayo ngayon sa ating supply ng oil that we used to get from these countries na karamihan ng kanilang mga oil ay dumadaan dyan sa Strait of Hormuz. So, pangunahing dahilan nga po talaga ito na matatawag nating may oil crisis na dahil nga yung pinagbabatayan natin yung supply at saka yung biglang pagtaas din ng presyo ng langis na umaabot na nga sa 100 o higit pa. Yan po yung mga indikasyon na masasabi nating may oil crisis na sa ating bansa. Pero bakit po hindi ganoon po yung sinasabi ng pamahalaan? Isa lang, nagsisinungaling, Jade, para sabihin na everything is under control. Dapat ang ating leader ay must be truthful to the nation. Pero iba man ang kaniyang pamamaraan. Kung ano yung itim, gawin man nilang puti. So, but the people cannot be fooled into believing that there is no crisis. Kasi tayo, hindi man ito, it's not about propaganda, it's about what we feel. Kaya nga, yung traffic ngayon, Jade, I'm surprised kasi parang madali na lang maka-maneuver yung mga sasakyan natin na we used to travel or dito sa City of Butuan, mayroon ng mga traffic dito pero ngayon bigla lang parang peaceful, parang bumalik tayo. Ako nga parang ano ito, 2,000 plus ito, parang year 2000 na it will take me minutes lang to arrive at a certain place. Dahil karamihan ng ating mga may-ari ng mga sasakyan ay nag-carpooling na, di na sila lumalabas kasi they feel the impact of this skyrocketing price of oil na talagang unimaginable if we look at a month ago. Opo. Bago ko ipasa kay partner Admiral Attorney, sa kasaysayan ho ba ng ating bansa, meron na ho ba doon nagdeklara tayo ng oil crisis at ano po yung mga nangyari noong panahon na yon? I think I was still in elementary at the time, yung OPEC, yung panahon 1970s yun, yung hindi na nagbenta yung mga oil-producing countries. So, we experienced crisis at the time. Kaya nga, because of that situation, sa pagkakaalam ko, lumabas meron tayong Oil Price Stabilization Fund na parang pundo na in the event na mayroong crisis, yan ang gamitin ng gobyerno. But because of the oil deregulation law, nawala yun. So that's already water under the bridge. But I think, to my mind, we experienced that crisis during 1970s.